Po sa aklat na How a Shepherd Boy Became a Saint ni Swami Chitanandaji, pahina 130. Sa mga huling araw ni Swami Abdutananda o Lato Maharaj, si Swami Turiyananda na tumitira sa Ramakrishna Mission House of Service sa Varanasi ay madalas pumunta para bumisita. Uupo katabi niya ng 1 oras o mahigit pa. Isang araw, isang deboto ang nagtanong sa kanya, "Maharaj, bakit ka umuupo ng tahimik?" Katabi niya, "Ayaw ka namang kausapin ni Lato Maharaj." Ang kanyang sagot, "Si Lato Maharaj ay laging nasa malalim na meditasyon. Paano niya ako kakausapin? Kaya ako ay tahimik na umuupo at umaalis. Dahil dito ay nananamnam ko ang kanyang banal na presensya." Sa tagpong ito, ano ang banal na presensya? Ito ang oras na magkadaog palad o magkasama ang dalawang o higit pang nilalang, nag-uusap o tahimik. Ngunit magkaugnay ang puso at diwa. Ang buong pagkatao ay binabahagi. Ang enerhiya ng isa ay dumadaloy sa mga kasamahan. Yan ang presensya. Paano ito nagiging banal? Kapag ang kamalayan ay nakabuhos sa may kapal, hindi sa material na pangailangan katulad ng kakainin ng katawan, isusuot na damit, pera, tirahan, ano ang sasabihin ng iba. Sa tradisyon ng Kristyanismo, ang banal na presensya ay banal na oras. Ito ang ginuntuang katahimikan, pagninilay at pakikinig. Walang ginagamit na salita, ngunit nag-uusap. Isip sa isip, puso sa puso, espiritu sa espiritu. Saan pa pwedeng maranasan ang banal na presensya? Maaari sa mga linggo-linggong pagtitipon na ating dinadaluhan, katulad ng arati, misa, pagsamba, prayer meeting, mga banal na pag-aaral. Hindi sa ritual na ginagawa na minsan ay hungkag. Natapos ang ritual ngunit walang dating, walang inspirasyon. Ang banal na presensya ay natatagpuan sa mga pagtitipon na nakikilala mo ang sarili bilang importanteng nilalang. Nabuo ang pagkatao kahit mahirap o mayaman. Sa mga pagtitipon na pantay-pantay ang pakiramdam, may pagtutulungan, may pagkakapatiran, walang ipokrito, walang tsismisan, walang inggitan. Sa kinakaaniban mo bang grupo, nararamdaman mo ba na itinatangi ka ng Diyos at ng iyong mga kasama? Nararamdaman mo ba ang banal na presensya? Kung hindi, ipinapanalangin ko na mahanap mo ang grupo. Kung oo at natagpuan mo na ang banal na presensya, nalulugod ako at nagpapasalamat. Iisa ang poong may kapal, kahit ano pa ang reliyong kinabibilangan mo. Wika ni Ramakrishna, maraming daan, maraming pananampalataya. Hanggang sa muli sa susunod na yugto, gabutil na inspirasyon. Ako po si Rosa Salamat.